pinagtitipon-tipon kami. May isa kami na mahal sa buhay na wala. Hindi kami nakakapagkakataas sa buhay ako. Noon, sa mas ganito yung nangyari. Naggalak pa rin po ang lingkod sapagkat ito po yung pagkakataon para kami po ang makapag-aral. Hinahinangin mo doon sa mga oras na ito, patuloy po kami sa mga pag-aaral. Sa inyo po yung puso, isip po yung bawat isa amin. Malanganangin mo ang mga sinasabihin sa amin ng mga hindi mo references sa amin ng mga katotohanan sa buhay sa mga ito ang aming sama pinalangin sa mga pag-aralan natin yung mga ngaral. Mga ngaral sa 13, verse 1 and 2. Sabi dito sa verse 1, sabi niya, ang lahat sa mundo ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang, at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagkatanim, at panahon ng pagbunot ng tanim. So dito lang muna tayo. So kasi marami po tayong dadaanan ng so dito sa salita ng Diyos ay pinapaalala dito ng Diyos sa bawat isa sa atin ng mga tao na bawat isa sa atin mayroon tayong kanya-kanyang panahon. So ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan darating yung panahon mo at panahon ko, makatulad ng unang namatay si tatay. So dumating yung panahon nila. So dumana sila ng kamatayan kasi yun yung nakatakda para sa kanila. Pagkamat masakit sa atin, pero yun talaga yung katotohanan. Na ang tao may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. So ang nakakalungkot kasi dito, hindi natin alam kung kailan darating yung panahon nila. Diba? Sumunod si Junel, yung gusto natin kapatid, diba? So hindi rin natin inaasahan na sa kanyang kabataan, 27 years old, siya ay namatay. Bata pa, diba? So, nakakapanghinayang kasi bata pa siya. Kaya lang wala talaga tayong magawa kasi dumating din yung panahon niya. So ngayon naman, yung Kuya Carol ninyo, na kahit ako ayaw ko lang magsalita ng marami kasi wala nang magawa. Gusto ko lang sabihin sa kanya na mahal ko siya lahat. Pero wala akong magawa. Kasi bakit? Yung panahon. Nasabi natin na wala siyang sakit. Malakas pa siya, parang wala naman siyang karamdaman. Pero ganun talaga dumating yung panahon niya. Tama. So, kaya lagi kong sinasabi, kahit nandito ako sa Balos, may ganito nga pangyayari. So, lagi kong sinasabi sa mga tao, lalo sa mga bata, habang kayo ay malakas pa, ito ay isang pribilehiyo na magawa na ninyo sa isa't isa yung nararapat. Ano ibig sabihin? Mahal nyo na isa't isa. Kasi ba, hindi natin alam kung kailan darating yung panahon nito. Sa totoo kung masakit sa inyo kung mawalan ni Carol, mas lalo sa akin, puro kayo pa. Kasi bakit? Malayo pa dito. Hindi namin sa nilayakap, hindi namin sa kahit na kamunan lang, hindi namin sa hindi kami, hindi namin sa nakakakwentuhan, nakakabanding ng matagal. Tama ba? Pero kayo, lagi nyo siyang makikita. Lagi kayong nagkukumustahan. Tama ba? Nagkukwentuhan. O kahit anong harap-harap meron kayo, nakikita mo si Kuya ninyo. Pero ako, ang layo ko pero hindi ko naman sinisisi yung pagiging pastor ko. Hindi ko sinisisi, ito isang pribilehiyo para sa akin na makapaglingkod sa mga tao. Sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At palagay ko naman, hindi naman ako makulang sa inyo ng pangangaral. Tama ba? Kasi nakakapag-share naman ako sa inyo ng salita ng Diyos. So, itong sinasabi dito, na mayroon tayong kanya-kanyang panahon. Ibig sabihin, buhay ka ngayon, samantalahin mo lang ang pagkakataon na mayakap yung mga mahal natin sa buhay. Tama ba? Kasi hindi natin alam. Katulad ng naramdaman ko. Sa totoo lang, gustong-gusto kong titigan si Kuya Carol niya. Pero nandun yung panghihinayang. Tama ba? Na yung sa inyo bubuhay pa, hindi ko man nasabi sa kanya ito, mahal kita. Tama ba? Ingat ka lagi. O siguro, pag nag-uusap kami ito, tama na muna yung inom. Tigilan mo na yung paglalasing mo kasi hindi maganda sa kalusugan. So yun lagi sinasabi sa kanya.
Pero yung makausap ko siya ng personal, pag pupunta naman kasi kami dito, wala talaga kami pagkakataon na makapag-banding ng personal. So, yung last punta ko siguro, nang binigyan niya ako ng pang-ahit, pumunta talaga ako dito sa kanya.